Bakit sinabi ang pag-ibig sa salapi ugat ng masama? Bakit priority ng karamihang tao? Yun nga, kung masama nga ang puso mo, ugat yan ang masama. Tingnan natin sa Hebreo. Hebreo chapter 13 verse 5. Tingnan nga natin. Hebreo chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Okay. Sabi dito, huwag na kayong magmukhang salapi. Kasi ang ibig sabihin ng magmumukhang salapi, wala ka lang ibang inisip na pera. Na hindi mo na iisip ang Diyos. Yes. Yan ang ibig sabihin yan. Correct. Mukhang salapi, hindi mo na naisip ang Diyos. Pagising mo pa lang sa umaga, saan kayo kumakakuha ang pera? Puro pera na, pera. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Sabi niya dito, huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo kung ano ang nasa inyo. Sapagkat sabi ng Diyos sa kanyang mga anak, ay hindi ko kayo pabayaan ni iwan. Ano po ba ang pinagkaiba ng templo sa church? Ang templo sa church, yung local, yung nakikita mo. Yes. Ang templo ng Diyos, kung tinanggap mo si Jesus, nagsisi ka sa kasalanan mo, yun ang sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 3, na papasok sa Kristo at ikay magiging templo, magiging anak ka ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Na assurance of salvation, yung tinatalakay natin ngayon, masusure mo na ikay ligtas. Kasi minsan ang kaligtasan natin, nababatay sa mga tao eh. Pag sinabi ng pastor nyo o kaya ng iyong leader dyan, kung sinong leader nyo dyan, sabihin, ligtas ka na. Kung ligtas ka na, patunayan mong ligtas ka at sinasabi ng Biblia, nagsisi ka ba sa kasalanan mo? Yes. Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang may sulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ito kasi ang palatandaan ng isang taong papasok sa langit.